Praise the Lord. Hallelujah. At isang magandang tagpo na naman sa ating lahat. Una sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako at napili na naman ako maghayag ng banal na salita ng ating Panginoon. Kinakamusta ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa at sa Doropate Parian, kay Ma'am Chrissy at kay Ma'am Chen ng Doropate Parian. At mga kapatid, samahan niyo po, tayo po'y manalangin, kausapin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa lahat ng bagay na ginagawa niyo palagi sa aming buhay. Palagi niyo pong ibinibigay sa amin ang pinakamainam, Panginoon, ang mga pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na kami ay mahal na mahal mo. Salamat po, Panginoon. Kulang ang salitang salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, narito po kami, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan, lihim man hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami. Kung nasaktan man namin ang kalooban mo, Banal na Espiritu, patawarin niyo po kami. Panginoon Jesus, balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay. Lalong higit sa tagpong ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita, Panginoon, hindi po namin kaya, wala pong katagumpayan kapag hindi mo kami sasamahan. Dinadalangin ko palagi ang pagsama mo, Banal na Espiritu. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw ang mapupurihan, pasalamatan. Bigyan niyo po ako ng kaalaman. Ang aking pong kaalaman ay hindi sapat. Wala pong kakayahan. Kapag wala ang pagsama mo, Panginoon, naniniwala ko na nanampalataya na may katagumpayan ang gawain ito dahil ito ay para sa iyo. Dinadalangin ko din, Panginoon, ang aking mga kapatid na makikinig sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa presensya mo. Ito ay damandam ako ngayong oras na ito, Panginoon. Ito ay na kapag nananalangin na galing sa puso. Maraming salamat, Panginoon. Naramdaman ka talaga namin, Panginoon, kapag ang dalangin namin ay mula sa aming puso. Dahil dito ka tumitingin, Panginoon, hindi sa aming sinasabi, tumitingin ka sa laman ng aming puso. Kaya naniniwala ako at nananampalataya, Panginoon, na ang lahat ng aming mga mapag-aaralan ngayon ay maipapamuhay namin, Panginoon, dahil palagi ka namin kasama. Panginoon, ito pong aking samat-dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Efeso 3:14 hanggang 21 po. Amen. Basahin po natin. Ang pag-ibig ni Kristo. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulaan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig. Amen. Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon.
Amen, praise the Lord. Dito po sa tagpong ito na ang pamagat po, ang pag-ibig ni Kristo. Dumalangin po si Pablo at ang sabi po niya dito sa verse 14, dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulaan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ganun po manalangin si Pablo. Talagang lumuluhod siya na pinapakita niya sa ating amang nasa langit na siya ay nagpapakumbaba. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pagluhod? Ang pagluhod po ay para lamang sa ating Panginoon. Ang ating pong mga tuhod na yan, kapag iniluhod natin sa ating Panginoon, kasabay ng pagbaba ng ating puso na pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, pagpapatawad sa ating Panginoon. Yan po ang nais ng ating Panginoon kapag tayo lalapit sa Kanya. Talagang lumuhod tayo, umiyak tayo, ibigay natin yung buong puso natin dahil ang ating talagang kinakausap ay ang ating Panginoon. At sinabi po dito ni Pablo na, ang sabi po niya, na siyang pinagmulaan ng sambahayan sa langit at sa lupa. Talagang inaano ni Pablo na ang ating Panginoong Hesus talaga ang may lalang ng langit at ang lupa. Amen. Sabi po niya, siya ay pinagmulaan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin, siya ang pinagmulan, siya ang lumikha, siya ang may gawa. Amen. Ganun po tayo kapag mananalangin na lagi po nating alalahanin muna ang mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. Amen. Bago tayo dumulog sa ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil ang gustong-gusto po ng ating Panginoon ay tayo magpakumbaba, lumuhod sa Kanya. Ang dapat lang naman talaga nating luhodan ay ang ating Panginoong Hesus lamang na. At kapag tayo mananalangin, huwag muna tayo magdadirect sa ating gusto. Dahil alam na naman ng ating Panginoon ang ating gusto. Amen. Ang nais lang muna ng ating Panginoon ay purihin natin siya at pasalamatan, humingi ng tawad, at alalahanin yung kanyang mga ginawa. Ang sabi nga po dito ni Pablo sa verse 15, na siya'y pinagmulaan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Amen. Palaging inaalala ni Pablo yung kabutihan ng ating Panginoon na nawa, pag tayo mananalangin, ganun muna ang ating gawin, na alalahanin muna natin ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon. Saka natin hingin ang mga nais natin. Amen. Sabi ko nga po kanina na ang ating Panginoon ay alam na yung ating mga pangangailangan. Ang nais lang ng ating Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya na yung ating mga kailangan. Alam niyo po, ang Panginoon po kasi gustong-gusto niya na lumapit tayo sa Kanya at magpakumbaba. Na sabi nga po na dapat kapag tayo mananalangin na para tayong bata. Di ba ang bata po pag nananalangin, pag humihingi sa Ama, katulad po ng mga anak nyo, pag may hinihingi, di ba paulit-ulit po hanggang sa ibigay na? Ganon din po ang nais ng ating Panginoon na ang puso natin ay maging bata na makulit na sa pananalangin. Kasi pag, alam nyo po ba ang ibig sabihin ng pananalangin ay pakikipag-usap yan sa ating Panginoon. Amen. At napakainam po na kapag tayo nananalangin ng ating puso ay napakalinis yung walang bahid na karumihan. Kahit sabihin natin sa ating mga kapatiran na wala akong kagalit, wala naman akong kasalanan sa iba, bakit ako hingi ng tawad? Hindi po kalugod-lugod pala sa ating Panginoon, tapos bigla ka na lamang mananalangin ng wala man lang ikaw, hindi mo sinusunod yung nais ng ating Panginoon. Katulad nga po ng katuruan kahapon ni Sister na may inuutos ang ating Panginoon na kumuha dun ng apoy. Itinuturo ng ating Panginoon kung saan dapat kumuha ng apoy. Ngunit tinamad, hindi na sinunod yung inuutos ng ating Panginoon na dun kukuha ng apoy sa inutos niya. Nung hindi sinunod ng dalawang alagad na iyon, ang inuutos ng ating Panginoon, agad silang namatay at nilamon ng apoy. Amen. Kaya ang nais ng ating Panginoon, palagi tayong sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang inuutos.
tingnan niyo po, napakasarap po kapag sumusunod sa ating Panginoon. Talagang kapag sumunod ka sa ating Panginoon, alam niyo po, biyaya ang sumusunod. Dahil danas na danas po namin na kahit na ako ay nagkakasala palagi, pero kapag ako'y humingi ng tawad sa ating Panginoon, talaga naman kinabukasan ibibigay lahat ng aking dalangin. Amen. Totoo po yan, naranasan ko po yan palagi dito. Tuloy po natin sa verse 16, sabi po dito, idadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Yun po, dinalangin din ni Pablo na palakasin ang espiritual dahil kung minsan po talaga tayo tinatamaan ng panghihina dahil sa mundong ito, dahil sa mga nakikita natin. Amen. Dahil kung minsan kahit tayo mga totoong Kristiyano na, tayo'y tinatamaan pa rin talaga ng mga panghihinang espiritual na nagkakaroon ng katabangan sa paglilingkod sa ating Panginoon na hindi na ganun kasaya kapag may gawain, nawawala na ang sigla. Kaya palaging idinadalangin ni Pablo na palakasin ang espiritual ng mga kamanggagawa. Nawa ang bawat isa sa atin ay may mga nananalangin din ng ganito dahil alam niyo po na kapag maraming nananalangin ay mas mabilis ang katugunan ng ating Panginoon. Amen. Una sa lahat, kapag tayo mananalangin, yung Marcos 11:25 na kapag tayo mananalangin, patawarin muna natin ang mga nagkasala sa atin upang ang lahat ng mga kasalanan natin ay patawarin din ng Ama na nasa langit. At dahil doon, mawawala na yung kasalanan natin dahil tayo nakapagpatawad at humingi ng tawad sa ating Panginoon, ay yung mga dinadalangin natin ay talagang tutugunin ng ating Panginoon. Dahil kasi sa ating mga kasalanan, hindi marinig ng Diyos ang ating mga dasal. Amen? Tandaan po natin yan, dahil sa ating mga kasalanan, hindi natin matanggap ang mga biyaya. Nais na nang ibigay ng ating Panginoon, ngunit nahaharang ng ating kasalanan. Amen? Kaya ang palagi po nating gawin ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Umamin palagi tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Huwag tayong mananangan sa sarili nating kakayahan dahil mahihirapan po tayo. Hindi po tayo magtatagumpay. Amen. Mga kapatid, dito po sa verse 7, naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Amen. Dalangin din dito ni Pablo na palaging manatili ang ating Panginoon sa ating puso. Amen. Palagi nating ilalagay dito sa ating puso ang ating Panginoon dahil sa lahat ng gagawin natin na palagi natin ialay sa ating Panginoon, na huwag natin kalilimutan ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Dahil kapag nanatili ang Diyos sa ating puso, ay lahat talaga ng ating gagawin ay kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Dahil wala namang nanatili sa Kanyang puso ang ating Panginoon, ngunit ang ginagawa naman niya ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po totoong nananatili ang Diyos sa Kanya. Dahil kung tayo nakakagawa ng mga pagkakamali na hindi kanais-nais sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya palagi nating panatilihin sa puso ang ating Panginoon. Amen. Sabi po dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Amen. Yun po pala, palagi tayong manalig sa ating Panginoon. At sabi po dito na, dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Ayun, dapat po pala talaga, kapag tayo may gagawin, ay palaging nag-uugat sa pag-ibig. Palaging may pag-ibig. Napakahirap naman po talaga nang gagawa ka ng walang pag-ibig. Kaya napakasarap po na kapag ginagawa mo ito, may pag-ibig. Amen. Ito po kasi ang susi ng katagumpayan kapag may pag-ibig ka sa iyong puso. Na kapag may pag-ibig ka sa iyong puso, totoong nananahan ang ating Panginoong Hesus sa iyo, na pinapapasok mo siya sa iyong puso. At kapag nagawa mo iyon, ang lahat talaga ng gagawin mo ay mabuti at kalugod-lugod sa ating Panginoon, na kapag ito ay may pag-ibig.
o may pagmamalasakit sa kapwa. Lalong higit yung may pagmamalasakit sa gawain sa ating Panginoon, sa lahat ng mga gawain para sa ating Diyos. Mga kapatid, dito po sa verse 18, upang lubusang maunawaan ninyong gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Amen. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Tunay naman na hindi po natin kayang abutin ng isip ang kabutihan ng ating Panginoon. Iba ang isip ng Diyos sa tao. Mas mainam ang kaisipan ng Diyos. Mas makakabuti para sa atin ang kaisipan ng Diyos. Amen. At sabi po dito na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon, no? Palaging iniisip niya yung ikabubuti para sa atin. Napakasarap po. Naranasan nyo na po bang mapuspos ng Espiritu ng Diyos? At talaga namang walang hindi kayang ihalin tulad ang kagalakang nararanasan. Dahil nasasabi ko po ito dahil ito po ay aking naranasan na ito po ay hilingin natin sa Diyos yung kapuspusan niya. Talaga naman na napakasarap ng pakiramdam kapag nasa presensya ng ating Panginoon. Dito po, mga kapatid, dito po sa verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa. Ito po, higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Tunay na hindi natin kayang abutin ang kaisipan ng ating Panginoon dahil Siya ay totoong Diyos. Amen. Sabi po dito, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, nagahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon at sa pag-aaral natin ito, naniniwala ako at nananampalataya na tumimo sa ating puso't isip ang ating mga napag-aralan at ang title nga po dito, ang pag-ibig ni Kristo. Palagi pong inaalaala ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoon Hesus Kristo ang ating ikabubuti. Talagang nagpapadala siya ng mga tao upang tayo ay alalayan, alagaan ang mga alagad ng Diyos. Kaya yung mga pinadala sa atin na mga alagad ng Diyos, kung paano tayo minamahal ng Diyos, mahalin din natin siya. Mahalin din natin sila na bilang isang kapatiran, bilang isang leader, bilang isang kamanggagawa. Ibigay natin yung pinakamainam. Ang sabi nga ng ating Panginoon, ang sabi po ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Dahil kung anong ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa ating Panginoon. So kung sinasaktan natin ang ating kapwa, sinasaktan din natin ang ating Panginoon. Amen. At sa Diyos po ang papuri, mga kapatid. Samahan niyo po ko na manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa mga napag-aralan namin sa tagpong ito. Nawa, Lord, ang pag-ibig ay maghari sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo na tunay na ang pag-ibig ay ang pinakamainam na salita sa mundong ito dahil ang pag-ibig, hallelujah, dahil ang pag-ibig ang susi ng kaayusan sa lahat ng mga gawain, lalong higit sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Dalangin namin palagi na Lord, samahan niyo ang lahat ng aming mga ginagawa, lalong higit ang pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Lord, nasa oras na kami humahayo na maghahayag ng iyong mga banal na salita, maghaharik at mangusap sa aming buhay na palaging ilagay mo sa aming puso ang pag-ibig sa aming kapwa, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na ang lahat ng mga miyembro ng Door of Faith, lahat ng mga nanonood ng bidyong ito,
na mga umaattend sa daily devotion, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. Uhawin mo sa iyong mga banal na salita na maging totoo kaming mananampalataya na totoong naglilingkod sa iyo, Panginoon, na hindi kami ang makapurihan kundi ikaw lamang. Ang lahat ng mga ginagawa namin ito ay hindi para sa amin kundi inaalay namin sa iyo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po ang lahat ng mga senior citizen na may mga karamdaman, Panginoon, at ang mga bata na may mga karamdaman din, Panginoon, at ang mga kalalakihan, kababaihan na kung ano man mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, naniniwala kami at nananampalataya na sa tamang oras, sa tamang panahon ay tutugunin mo ang aming mga dasal, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi bingi, ikaw ang Diyos na totoong dumidinig ng aming mga dalangin. Ikaw ang Diyos na kumakausap sa aming puso, kaya't maraming salamat po sa iyo, Banal na Espiritu, sa palagi niyong paggabay sa amin na hindi po kami nagkakamali kapag sinasamahan niyo kami, Panginoon. Lagi pong nagkakaroon ng katagumpayan. Maraming salamat, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming tagapangunan, si Pastora Christy, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak at sa kanyang apo. Naniniwala kami nananampalataya ang bawat sambahayan ay ibibigay mo ang pangangailangan, lalong higit sa pamilyang ito. Naniniwala kami at nananampalataya na ibubuhos mo ang pagpapala sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na maging maayos palagi ang aming gagawin at ayon lamang sa iyong kalooban. Tulad po ng aming napag-aralan, Panginoon, at hindi po namin kayang abutin ang iyong kaisipan, hindi po namin kayang pantayan ang iyong kaisipan at kaalaman dahil ikaw ang Diyos, Panginoon. Iba ang kaisipan mo, mas mainam kaysa sa aming kaisipan. Kaya dinadalangin po namin, Panginoon, na inaalay po namin ang lahat ng mga desisyon namin ay iniaalay namin sa iyo. Sinasangguni namin sa iyo upang hindi po kami magkamali sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng hamon namin sa buhay na ito. Naniniwala kami at nananampalataya sa bawat aspeto ng aming mga pangangailangan. Ito ay binigay mo na spiritual na panghihina. Bigyan niyo po kami ng kalakasan maging sa financial, Panginoon, sa mga problema sa pamilya, sa mga sakit karamdaman, at sa iba pang mga hindi nabanggit na mga pagsubok. Naniniwala ako at nananampalataya, Panginoon, na magiging maayos ang lahat. Marcos 11:20 po na sabi mo, kapag kami nanalangin, maniwala kaming natanggap namin ito at ito ay mangyayari nga. Kaya salamat po muli, Panginoon, sa iyo namin inaalay ang papuri, parangal, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng papuri.